Hey guys, what's up? It's me, Sa Francisco. So for today's beauty review, ang pag-uusapan natin ay blush product. Okay, so I'm really excited kasi sobrang fan ako ngayon ng mga blushes. Ang i-feature ko ngayon is from Happy Skin. We have something like this. Ito yung bago nilang product na blush balm. Sa mga videos ko before, medyo intense ako ngayon mag-blush. Okay, so may diin na ngayon. Very hindi na mahinhin, hindi na pa baby girl. Anyway, marami tayong pag-uusapan dito sa blush product nila. So hindi ko na ito papatagalan. If you're interested in this video, just keep on watching. So let's start. The product packaging looks like this. Hindi siya kalakihan. Very maliit lang siya. Hindi siya bulky. I really like it. Very travel size friendly. Ganito kadami yung product. Ang nagustuhan ko sa product packaging nila is pag nailabas nyo na yung product, is pwede nyo pa rin siyang itago. Gets ba? Hindi siya yung mga product na pag nailabas nyo is hindi nyo na maibabalik. Di ba may mga product na gano'n? Hindi ako masyadong fan ng gano'n. Ito, hindi siya gano'n. Concept nito, very Happy Skin x Catherine Bernardo. Alam niyo yung vibes na yun? Yung End Bloom collection. If I'm not mistaken, yun yung tawag sa collection niya. Very ganun yung vibes niya. Like, yung color na ginamit, yung text niya, ewan ko, the whole concept, very ganun yung vibe. Product is not too balmy, looks a bit moist, and feels a bit liquidy. This one is not sticky, which tells me the product is not going to be heavy on the skin. As you can see, the blush balm glides on really smooth. After blending, we have something like this. Pagdating naman sa scent, amoy naman natin. Okay, so really nice, wala siyang amoy. I'm glad walang amoy kasi yung Happy Skin na stick foundation, di ba, medyo na-disappoint ako doon. Medyo ayoko yung amoy niya. Buti na lang hindi ganun yung effect nitong product na to. We have a total of 5 shades dito sa collection. Meron silang warm tone and neutral tone. Napansin ko, walang masyadong orangey na tone. Parang isa lang yung orangey brown na tone. I think that shade is called Tim Captain. Tapos the rest, medyo pink berry tones na sila. Start na tayo sa application. Gamit ako ng aking kamay. The finish looks like this. Medyo nandun tayo sa dewy na side. Kung mapapansin ninyo, very hydrated tinitingnan ang aking cheeks. Nasa application naman, nadalian ako kasi very creamy yung product. Napakabilis lang niyang i-blend. Nagandahan ako sa formula ng product nito kasi kahit meron siyang balmy consistency, hindi gumalaw ang aking base product. Okay, so nandiyan pa rin ang aking concealer and ang aking foundation. Tingnan niyo naman, ang ganda ng itsura niya. Now, I really like din na hindi siya mabigat. Okay, so usually kasi pag mayroong balmy consistency, medyo mainit yan, medyo hindi sila ganun ka-lightweight. But this one, I feel like very lightweight siya. With the shade and pigment ng product, very buildable siya. Okay, so sa first application, mapapansin niyo na very soft, very delicate yung itsura niya. Pero the more na nagle-layer na ako, the more na nag-add na ako ng color, nag-i-intensify yung color, medyo nagiging deep na yung color. Nakikita nyo talaga yung tunay yung shade ng blush. Set na natin ng powder, tingnan natin kung ano yung finish niya. So ganito na yung finish ng ating face. Pag meron na siyang powder or naset na siya ng powder, mapapansin niyo yung blush ko, medyo nag-tone down na siya, nawala na yung parang dewy na finish, hydrated na finish, very matte na ang ating base product. I feel like marami magkakagusto sa ganitong klaseng finish ng blush kasi pag ganito yung finish ng blush, is mas tumatagal yung product, di ba? Hindi kagaya pag dewy, very hydrated yung blush. Pag alam niyo yun, na-rub lang ng konti, may tendency matanggal agad, mag-fade agad. Pero pag matte, mas long lasting. Feeling ko mas okay yung finish kanina, yung dewy, hydrated yung aking skin. What do you guys think? Pero chika ko lang, I feel like nawawala yung fantasy ng blush balm kung gagawin natin to. Kung i-mattify natin yung product. Diba? Kasi it's called blush balm, so it means dapat dewy, hydrated ang ating cheeks. Yung shade na Teacher's Pet, try ko naman siyang isuot ng hindi naka-full glam. Pakita ko sa inyo yung clip. The reason kung bakit gusto ko is ganun yung vibes dun sa Teacher's Pet. Kasi gusto kong pakita sa inyo na ganun yung vibes niya kung hindi kayo naka-super duper full beat.
On to my final thoughts. Okay, so I really like the pricing ng product nito. Sa 320 pesos, nakakuha na ako ng ganong quality, ganong pigment ng color. Hindi na ako na-disappoint. Pasok na talaga sa budget ko to. Makikita niyo yung product, ganito lang siya kadami. Pero I'm telling you, matagal na to. I feel like ako personally, siguro 4 to 5 months ko na to. Again, 320, 4 to 5 months, sulit na yun. Alam naman natin yung pag-presyo ng Happy Skin is hindi siya ganun ka-affordable. Usually, very expensive na siya. 599, 699. Pero ito, 320. So, not bad. Gusto ko yung size niya. Really perfect for traveling. Ito yung mga pag nagmamadali kayo. Pasok nyo lang siya sa makeup kit nyo, sa bag ninyo, anywhere. You're good to go na. Diba? Really perfect yung ganitong klaseng size. Next is yung shade. Gustong-gusto ko yung mga shades na nagawa nila kasi really pasok ito sa masa. Ito yung very in ngayon and I feel like maraming magkakagusto sa shade selection nila. Pagdating naman sa mga hindi ko nagustuhan, actually wala naman talaga akong hindi nagustuhan dito. Like yung performance quality naman niya is nabilib ako. More on mga bagay lang na suggest ko or advice ko siguro pag meron kayong product na to. Huwag nyo sa store ito sa mga may init na lugar kasi may tendency itong mag-moist ng sobra kung ilalagay nyo sa mainit na lugar. Ito tingnan nyo medyo malamig yung atmosphere natin ngayon pero tingnan nyo nagmo-moist na siya. So as much as possible, wag natin siyang ilagay sa mainit na lugar para maiwasan natin yung parang nagmo-moist ng sobra or melted na vibes. Next naman is kung isasara nyo itong product nito, make sure talagang wala ng product na nakalitaw. Because pag mayroon nakalitaw dyan, tapos sinara ninyo, tendency is yung cover ng product, magmo-mark dito and hindi yun lilitaw na maganda. Wait, pakita ko sa inyo yung nangyari sa akin. Okay, so this is the shade. It's this shade kasi. Bookworm. Tingnan nyo, nag-mark yung parang cover ng product. Ang pangit yan, tinitingnan ngayon. Ngayon, feeling ko para mawala to, I have to like use it again, swirl ko yung finger ko para mag-shape ulit siya ng dome shape. Bago ako mag-outro, kung meron na kayong product na to, meron na kayong blush balm, kung gagamitin nyo siya, mas magandang gamitin nyo yung fingers or brush para mas maganda yung application, hindi gumalaw yung base product. I feel like kasi kung directly sa cheeks ninyo tapos medyo may diin, may force talaga ng malala, I feel like may tendency gumalaw yan because of the balmy consistency. I mean, though hindi ko naman na-experience yun kanina kasi again, ginamit ko is yung fingers ko. Pero para maiwasan na lang yun, huwag natin gawin yan. While ago, hindi ko naman na-experience yung parang paggalaw ng base product ko. Nakita nyo naman din ng malapitan. I think it's because first, dahan-dahan ko lang ginamit. Second is, wala akong masyadong puwersa or diin sa pag-apply ko. Tamang-tama lang yung puwersa. That's it. Thank you guys for watching. I hope you did enjoy this makeup video. If you have any questions, just leave a comment down below. Don't forget to like, subscribe, and share this video to your friends. See you again next time. Bye!